Magandang araw mga ka-adventure. Bago natin simulan ang ating kwento, paki-hit naman ng subscribe button para updated kayo sa mga panibagong stories natin. Magandang araw Kuya Hari at sa iyong mga taga-subaybay. Bago ko po simulan ang aking kwento, itago niyo na lang po ako sa pangalang Jojo. Patapos na ang klase noon Kuya Hari at excited na ako kasi uuwi kami ng Leyte sa lugar ng aking inay. Doon kasi siya pinanganak at doon na rin siya lumaki. Lumipat na lang siya ng Cebu. Sa Cebu kasi siya nag-aral ng kolehiyo Kuya Hari at doon na rin siya nakatagpo ng mapapangasawa at yun yung aking itay. Second year high school nga pala ako sa panahon na yun Kuya Hari. Excited akong umuwi kasi matagal na rin kami hindi nakauwi ng Leyte. Araw noon ng Sabado Kuya Hari. At sa wakas, nakarating na rin kami sa San Juanico Bridge. Sa Samar nga pala ang lugar ng aking ina, Kuya Hari. Pagdating namin sa bahay, Kuya Hari, agad naman akong niyaya ng mga pinsan ko. Maglaro daw kami at pumunta sa kakahuyan at sa bundok. Sabi ng aking ina, Jojo, ano ba? Kakarating lang natin. Hindi ka ba magpapahinga? Sabi ko naman sa ina ko, ay hindi nanay. Maglalaro kasi kami. At saka, sabik na rin ako makipaglaro sa mga pinsan ko. Sige ikaw ang bahala. Basta, huwag kang masyadong magpakalayo-layo at huwag kayong magpagabi. Alam mo naman, napakadelikado dito. Wala masyadong ilaw, Jojo. Makinig ka sa akin. Huwag matigas ang ulo. Hindi ito Cebu ha. Leyte ito. At ayun na nga Kuya Hari, napapayag ko si inay na makipaglaro ako sa mga pinsan ko at pumunta sa kakahuyan. Napakasarap kasi dito sa kakahuyan, Kuya Hari. Malamig at saka maaliwalas. Napakalawak ng lugar. Pwede kang tumakbo kahit saan mo gusto. Ang daming tutubi dito, Kuya Hari, at mga paru-paro. Iba't iba ang kulay. Ang sarap pagmasdan. Hinabol-habol namin ito kasi gusto namin makahuli ng tutubi. Hindi ko kasi ito naranasan sa Cebu, Kuya Hari. At walang ganito doon. Kaya napakasaya talaga dito sa probinsya. Hanggang hindi na namin namalayan, Kuya Hari, napapalayo na pala kami. Kasama ko pala si Grace, si Celso at si Rino. Mga pinsan ko sila, Kuya Hari. Nasa high school na rin sila. Sabi ko sa kanila, Celso, anong lugar na ba ito? Sabi naman sa akin ni Celso, hindi ko rin alam. Grace, alam mo ba ito? Parang ngayon lang din ako nakapunta dito eh. Sabi naman ni Grace, Kuya Hari, hindi rin ako familiar. Parang napapalayo na nga tayo, Celso. Ikaw, Rino, nakapunta ka na ba dito? Hindi rin. Parang kanina nasa kakahuyan lang tayo, di ba? Pero ba't parang may lawa dito? Hindi rin ako familiar eh. Sige, halugugin natin yung lugar. Aba, may lawa nga. Baka pwede tayo maligo dito. Oy Rino, huwag kang ganyan. Baka hindi safe maligo dyan. Sa palagay mo nga, Grace, parang, at baka malalim din dyan. Hindi pa naman ako marunong lumangoy. Kayo na lang. Mag-aantay na lang ako dito. O, ikaw ba, Jojo? Gusto mo bang maligo? Hindi. Wag na. Hindi ako nakapagpaalam kay Mama. Baka pagalitan ako pag uwi. Wala ba tayong mabibilhan dito ng maiinom? Nauuhaw kasi ako eh. Hindi ako nakapagdala ng tubig. Ganun ba, Jojo? Wala rin sa atin ni isa nakadala ng tubig eh. Tara, maghanap na lang tayo baka may mga bahay dito. Pwede tayo makapanghingi ng tubig. So, Grace, Rino, tara. Maghanap tayo ng bahay na uhaw si Jojo. At ako din, iinom na rin ako ng tubig. Tara. Celso, anong oras na ba? Mga alas 3 na ng hapon. Hindi ba pwedeng bumalik na lang tayo sa bahay? Baka kasi mapapalayo pa tayo eh. At saka masyado na ring magtatakip silim.
Ah, hindi naman siguro, Grace. Maghahanap lang tayo ng bahay. Nauuhaw si Jojo at saka kung babalik tayo ngayon sa bahay, medyo malayo-layo pa yon. Tsaka, maaga pa naman eh. So, maya-maya, uwi rin tayo mga alas 5. Celso, ayan oh, may usok. Baka may bahay dyan. Abang, galing mo naman maghanap, Rino. Tara, baka may bahay nga dyan. Grace, antayin naman. Antayin mo naman kami. Oy, hahabulan to kung sino mauna. Celso, Rino, Jojo, bahay nga. Tara, bilisan nyo. Babagal nyo naman eh. Kakalalaki yung tao. Ako nga lang dito mag-isang babae. Ang babagal nyo naman. Tara, takbo na kayo. Tao po. Tao po. Tao po. May tao po ba dyan? Makikiinom lang po sana kami ng tubig. Nauuhaw kasi yung kasama namin at saka iinom na rin kami. May tao ba? Sa palagay mo kaya, Grace? Baka nga meron. Kasi, di ba, may usok dun sa kusina. Puntan kaya natin dun. Baka hindi tayo narinig. May tao nga. Tay, kayo po ba may-ari ng bahay? Oo. Sino ba kayo? Bakit kayo napadpad dito? Tay, makikiinom lang po sana kami ng tubig. Tubig lang ba? Tara. Dito kayo sa loob. Ang dudungis yun na. Saan ba kayo napadpad? Ang layo dito Ba't kayo napunta dito? Namamasyal lang po kami, tay. Pinapasyal po kasi namin yung pinsan namin galing Cebu, si Jojo. Kasi matagal-tagal na rin siya hindi nakauwi ng Leyte. Bata pa kasi kami nung huli kami nagkita. Kaya sinama namin siya dito sa gubat. Alam niyo bang delikado dito sa gubat? Baka maligaw kayo. Wala pa naman kayong kasamang matanda. Kayo-kayo lang. Anong oras na ba? Kailangan uuwi na kayo. Delikado dito sa gubat. Oo, tay, uuwi na rin kami pagkatapos naming uminom ng tubig. Dapat lang, umuwi na kayo. Huwag kayong magpagabi dito. Delikado yung gubat. Grace, Rino, Jojo, tara. Uwi na tayo. Tay, alis na po kami. Sige. Teka muna. Para mas madali kayo makauwi sa inyo, nakita niyo ba ang punong yan? Yan, diretso lang kayo. Diretso yan sa bayan ninyo. Diyan ako madalas dumadaan. Pero, huwag kayong lumingon Kung meron mang sakaling tumawag sa mga pangalan ninyo, huwag yung lilunginin. Diretso lang yung lakad ninyo. Huwag kayong basta-basta makikipag-usap kung kani-kanino. Okay ba? Sige po, tay. Salamat po sa paalala. Alis na po kami. So, tara na. Habang naglalakad kami, Kuya Harry, medyo umaabon kasi. Kaya nagtakbuhan na lang kami kasi napakalayo pa kasi ng uuwian namin. Rino, Grace, Jojo, takbuhin na lang muna natin kasi parang uulan ata umaambon na O ayan, may puno ng akasya. Sumilong muna tayo doon. Antayin na lang muna natin natitila yung ulan. Alas 4 pa naman ng hapon Kaya baka titigil din to. Habang sumisilong kami sa puno ng akasya, Kuya Harry, pinagmamasdan naman namin yung mga alitaptap. Napakarami nila at napakaganda. Ngayon ako nakakita ng iba't ibang kulay ng alitaptap, Kuya Harry. Merong kulay blue, kulay red, kulay dilaw. Iba-ibang kulay ng mga alitaptap dito, Kuya Harry. Kasi sa amin, ang nakikita kong alitaptap, yung ordinaryong alitaptap lang. Yung dito, malalaki at napakamaliwanag. Aliw na aliw nga si Grace Oy, Celso, tingnan nyo. Ang ganda ng mga alitaptap, no? Pwede kayo pag manghuli dyan? Para pagabihin tayo mamaya, meron na tayong ilaw. Grace, huwag mong pakialaman yan. Sabi kasi ni Lolo, may ibang... Basta, ayaw ko lang magitin. Pero basta, huwag mong galawin ng mga alitaptap na yan. Hindi yata uli na yung alitaptap yan.
Tingnan mo naman oh, malalaki sila. Oo nga, pero ang sarap nila pamasdan. Ang ganda nila, no? Ah, narinig niyo ba yun? Oo, Celso. Ano yun? Parang kabayo eh. May kabayo ba dito sa gubat? Ah, hindi ko rin alam. Ikaw, Rino, may idea ka ba? Wala. Kalabaw lang yung madalas ko nakikita dito. Wala naman atang kabayo dito sa gubat. Ilang beses na rin tayong pumunta dito pero wala naman din nakitang kabayo. Habang nag-uusap kami, Kuya Hari, may biglang nagsalita. Mga bata, anong ginagawa niyo dito sa gubat? Naligaw ba kayo? Gusto niyo ba ihatid ko kayo pa uwi sa inyo? Celso, ano yan? Ano yan? Jojo, minahon ka muna. Hindi ko rin alam. Rino, nakita mo ba? Oo, Jojo. Anong klase mo naman yan? Guys, huwag kang matakot. Hindi. Ano yan? Ngayon lang ko nakakita ng ganyan, Celso. Ano yan? Alam mo ba yan? Huwag kayong matakot sa akin. Hindi ako halimaw. Grace, tara na! Takbo na! Ano ba bang tinutulala mo dyan? Nandun na si Jojo at si Rino. Nauna na sa atin. Tara na! Celso, nanginginig yung mga binti ko. Parang hindi ata ako makahakbang. Pilitin mo. Tara na! Tumakbo ka na! Hindi, takot ako, Celso. Habang tumatakbo kami, Kuya Hari, hindi na kami lumingon pa. Hindi na namin alam kung tama ba ang daan na dinaanan namin. Celso, nasaan si Grace? Hindi ba nakasunod? Wala bang sumusunod sa akin? Iniwan ko ba si Grace? Hindi ko alam. Sinabihan ko naman na mbak ko siya eh. So paano ba yan? Hindi natin pwedeng iwan doon si Grace. Kailangan natin balikan siya. Jojo, uminaw ka lang. Gusto mo bang sumama sa amin o diyan ka nalang mag-aantay? Rino, sasama ko sa inyo. Baka kasi basta natatakot din ako. Baka puntahan ako dito. So tara, balikan natin si Grace. Celso, saan ba siya iniwan? Dito lang yun eh. Doon sa puno ng akasya. Dito lang kami yun eh. So paano ba yan? Saan natin nahanapin si Grace? Hindi natin pwedeng siyang iwan. Naku, ano ba yan? Jojo, uminaw ka lang. Saan ba natin nahanapin? Hindi ko alam kung saan tayo uumpisa eh. Madulas din kasi masyado yung mga putik. Lumalakas na rin kasi yung ulan eh. So, paano ba to? Paano ba to, Celso? Mundo at hindi na siya makakabalik sa mundo ninyo. Anong ginawa mo kay Grace? Bakit wala na siyang malay? Pinatulog ko lang siya nang hindi niya malaman kung saan kami pupunta. Habang nangangapa kami, Kuya Hari, namumulot kami ng mga maliliit na bato dahil madala naman si Rino na tirador. Rino, di ba may dala kang tirador? Oo, nandito. Tara, tulungan mo ako. Jojo, maghanap ka ng mga maliliit na bato. Baka pwede pa natin siyang tirahin mula rito. O, tara. O ano, Rino, natamaan mo ba? Hindi ako sigurado, Celso. Para kasi may bumukas na portal at doon sila pumasok. Hindi ko na sila mahagilap. Wala na sila na parang bula. Habang palingon-lingon kami, Kuya Hari, aming pinagmamasdan ang bawat paligid. Jojo? Nakikita mo ba? Rino, nakita mo rin ba? Parang may nainig akong isang tao ba? Nakasuot siya ng kapote. Oo nga, no? Papalapit siya rito. Tao ba talaga yan? Baka isa yan sa mga halimaw.
Hindi ko kasi makita yung itsura. Nakakapote kasi siya. Kasi, di ba, malakas yung ulan. Kaya siguro, baka taga rito yan. O, magpatulong tayo. Habang papalapit sa amin yung isang tao, Kuya Harry, labis naman ang aming takot. Kasi hindi kami sigurado kung kakampi ba siya o hindi. Mga bata. Kayo ba yan? Celso? Rino? Jojo? Ba't tatlo na lang kayo? Nasaan si Grace? Yung kasama niyong babae? Sino po kayo? Ako to. Si Mang Kanor. Hindi ko pala nabanggit sa inyo yung pangalan ko. Yung bahay na uminom kayo ng tubig. Tay, ikaw pala yan? Buti po tayo na parito kayo. Oo nga, sinundan ko kayo. Kasi parang kakaiba yung pakiramdam ko eh. Hindi ako mapakali sa bahay kaya hinanap ko kayo. At nandito pa pala kayo. Alas 6 ng gabi ah. Opo, Mang Kanor. Si Grace po kasi may humarang po kasi sa amin na itsurang kabayo pero katawang tao. Napakalaki niya. At kinuha niya si Grace. Hindi na namin alam kung saan hahanapin. May bumukas kasi ng isang portal diyan sa puno ng akasya. Diyan sila pumasok. Sabi ko na nga ba eh, may masamang nangyari sa inyo. Ilang taon na rin ang lumipas. Dito rin nawala ang aking asawa at aking dalawang anak. Nangangahoy lang sila nun. At may duda ako na yung tikbalang ang kumuha sa kanila. Wala pa akong kakayahan noon. Pero nang dahil sa nangyaring iyon, nag-aral ako bilang isang abularyo. At ngayon, handang-handa na ako buksan ang portal at pasukin ang mundo nila. Tara, tulungan niyo ako mga bata. Kailangan ko yung mga enerhiya ninyo. Tikbalang, lumabas ka dyan. Huwag mo akong pilitin buksan ang portal. Kung hindi ko man nakaya noon, makakaya ko yan ngayon. Mang Kanor, nakapasyal ka yata. Anong sadya mo rito? Buksan mo ang portal. Nandirito ako. Handang-handa na akong harapin ka. Tikbalang ka. Ay Mang Kanor, may pangalan ako. Tawagin mo naman ako sa aking pangalan. Hindi na kailangan. Harapin mo ako. Lumabas ka dyan. At ibalik mo na rin yung batang si Grace. At kukunin ko na rin dyan ang aking asawa at dalawang anak. 10 taon na rin ang nakalipas. Ngayon, pagpapayaran mong ginawa mo sa akin. Mang Kanor, baka nakakalimutan mo. Ang pamilya mo, ang kabayaran, sa sinira niyong tahanan. Kaya kahit kailan, hindi ko na ipapalik sa iyo ang asawa mo at dalawang anak. Mga bata, Celso, Jojo, Rino, hawak-hawak tayo ng kamay at walang bibitiw. Tingnan lang natin kung hindi natin siya mapapasuko ngayon. Habang nagdarasal si Mang Kanor, Kuya Harry, na hindi rin naman namin maintindihan, basta ginawa na lang namin ang sinabi niya na maghawak-hawak kami. Biglang lumakas yung hangin at hindi namin alam kung saan galing. Winawasiwas-wasiwas nito ang puno ng akasya at para bang muntikan na itong matumba. At ayun, lumabas na nga yung tikbalang, Kuya Harry. Napakalaki niya at nakakatakot talaga tingnan. Pero dahil nandun sa Mang Kanor, medyo nabawasan ang aming takot. At ayun na nga, Kuya Harry, bumukas yung portal at lumabas yung tikbalang. Pero habang nakabukas ang portal, agad-agad naman si Mang Kanor pumasok doon. At ang sabi niya, mga bata, antayin niyo ako dyan. At ito yung mutya. Kung sakaling nalapit man siya sa inyo, gamitin mo ang tirador mo, Rino. At ang mutyang ito, ang gawin mo pangbala. Diyan sa tirador mo, tirahin mo siya. At
asintahin mo yung noo niya. Kaya, huwag kayong matakot. Tirahin mo lang. Papasok ako sa portal. At kukunin ko kung ano man at kung sino man ang nandun. Magmadali kayo. Kailangan ko ang tapang ninyo. Celso, Jojo, Rino, magpakatatag kayo dyan. Papasok na ako sa portal. Habang pumapasok si Ma'am Kanor sa portal, Kuya Hari, agad naman kami sinugod ng tikbalang. At gaya ng sabi ni Ma'am Kanor, asintahin ko siya sa noo. Pero hindi siya basta-basta makalapit sa amin dahil para bang may pumuproteksyon sa amin gawa ng mutya na binigay sa amin ni Ma'am Kanor. Kaya nasa distansya lang ang tikbalang at habang gusto niya kami abutin ng kanyang mga kamay, ngunit hindi niya kayang abutin ang bawat isa sa amin. Si Jojo at si Celso ang taga-abot ni Rino ng mga mutya, Kuya Hari. Hindi namin alam kung saan gawa yung mutya, pero nag-uusok ito habang tumatama sa katawan ng tikbalang. O Rino, natamaan mo siya. Natamaan mo ba? Ang sakit. Saan ba gawa ang bala ng tirador mo? At parang napapasok ang aking katawan. Umanda kayo. Sa oras na maaabutan kong isa sa inyo, iwas ko at itapon ko sa portal para hindi na makalabas. Ay, bilisan mo. Asintahin mo na yung noo. Hindi ko kasi maano yung noo niya eh. Gumagalaw siya eh. Masyado siyang magalaw. So, ano bang gagawin natin? Celso, yung ikot pagi. Bilis. Kunin mo. Tig-iisa kayo ni Jojo. Jojo, magpakatatag ka. Celso, natatakot ako eh. Natatakot ako. Saktan siya. Baka kasi saktan din niya tayo. Jojo, kahit hindi mo pa siya saktan, sasaktan pa rin tayo niyan. Kaya sige, saktan mo na. Para humina siya at mawala ng lakas. At matamaan si Rino sa noo. Sige na. Habang nagko-concentrate naman si Rino, Kuya Hari, sa pag-asinta ng noo ng tikbalang, wala namang humpay sa paghampas ng ikob pagi si Celso at si Jojo sa isang tikbalang. Jojo, aksan mo. Sige, hampas lang. Habang hinahampas ko rin yung likod niya. Ikaw naman, dyan sa harap. Rino, asintahin mo yung noo niya. Ikaw na bahala dyan. Basta hahampas lang kami dito. Ang sakit. Sa oras na maaabutan ko niya, pati kayo sa akin. Rino, ayun na, pagkakataon mo na. Tirahin mo na. Oo, Celso. At ayun na nga, Kuya Hari, tinira na siya ni Rino. At nagkataon naman na natamaan ito ang noo. Ang sakit. Babalikan ko kayo. Nangihina ang aking katawan. Magpapalakas lang ako at babalik ako. Manda kayo sa akin. Bigla siya naglaho na parang bula, Kuya Hari. At bigla namin naaninag sa portal na para bang may 5 tao na gustong lumabas ng portal. Ma'am Kanor, ikaw na ba yan? Oo, Celso. Tulungan mo kami. Hilain mo kasi magsasara niya yung portal. Kasi mahina na yung tikbalang. Isasara niya yung portal. Hilain mo kami palabas. Rino, Jojo, tulungan mo kami. Tulungan mo si Celso. Hilain mo isa-isa. Kasi bit-bit ko si Grace. Wala pa rin siyang malay ngayon. At ayun na nga, Kuya Hari, nahila namin isa-isa palabas sa portal si Ma'am Kanor at si Grace. At may isang babae na hindi namin kilala at 2 lalaki na hindi rin namin kilala. Ma'am Kanor, sino sila? Celso, ito pala ang aking asawa. At ito rin yung 2 kong anak. Pero nagbago na kanilang hitsura. 10 taon pa kasi sila nung nawala sila. Ngayon, 20 anyos na siguro sila. Kilala
Kilala pa naman nila ako. Pero hindi ko sila namukhaan nung nandun ako. Marami din kasing nandoon eh. Pero hindi ko kasi kayang ilabas silang lahat. Ang pamilya ko na lang ang inuna ko. Celso. At saka si Grace. Baka pwede pa natin silang balikan sa susunod. Nanghihina na rin kasi ako eh. Wala na masyadong bisa yung mutya ko. Pero ang importante, nailabas ko ang aking pamilya. O ayan, si Grace, maya-maya, magkakamalay na rin yan. May orasyon akong binigay sa kanya. Sa oras na magising si Grace, agad na kayo umalis dito at umuwi na sa bahay ninyo. At huwag na rin nyo sigurong bagitin sa parents ninyo nangyari dito. Kasi baka mag-alala pa sila ng sobra. O siya, baybayin nyo lang ang daan na ito. Yung mutya na binigay ko sa inyo, magliliwanag yun. At yun yung magbibigay sa inyo ng direksyon pauwi sa bahay ninyo. Basta, huwag lang kayong lumingon. At kung ano man ang meron sa mga paligid, huwag lang yung pansinin. Hindi rin sila makakalapit sa inyo. At kung sakaling meron man, yung mutya ang magbibigay sa inyo ng proteksyon. At huwag niyong kalimutan magdasal habang pauwi kayo. Kasi Diyos lang ang nakapagbibigay sa atin ng proteksyon. O siya, Celso, Rino, Jojo, buhatin niyo na lang si Grace. Maya-maya magigising din yan. Ano bang nangyari? Yan, gising na po siya eh. Grace, gising ka na pala. Ano bang nangyari sa akin? Basta Grace, mahabang storya. Sa bahay na lang namin ipapaliwanag. Umuwi na tayo. Ligtas ka na, Grace. Ganun ba? Nakatulog ba ako, Celso? Sobra pa sa tulog, Grace. Mang Kanor, alis na kami. Manang, Kuya, mauna na po kami sa inyo. Sige, Iho, mauna na kayo. Celso, Rino, Jojo, Grace, ano po yung Mang Kanor? Salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mababawi ang aking pamilya. Hindi po Mang Kanor, kami po dapat magpapasalamat sa inyo. Kasi kung wala ka, hindi po maliligtas si Grace. Parehas lang tayo, Celso. Nagpapasalamat sa bawat isa. Kasi kung hindi rin kayo napadpad dito, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na harapin ang tikbalang na iyon. Matagal ko na siyang gustong balikan. Ngunit wala lang akong pagkakataon at wala akong lakas na loob. Pero dahil sa inyo, nagkaroon ako ng lakas na loob. Salamat talaga sa inyo. Biyaya kayo ng langit. Kami din po, Mang Kanor. Salamat din po. Celso, Rino, Jojo, Grace. Pumasyal naman kayo ulit sa bahay namin. Welcome na welcome kayo doon. Alam niyo naman siguro kung saan papunta doon, di ba? At saka yung mutya, sa inyo na rin yan. Kayo na magtalo niyan. May bisa pa naman yan eh. At tuwing pagsapit ng kabilugan ng buwan, lalakas ang bisa niyan at magliliwanag yan. Kaya mauna na rin kami. Umuwi na rin kayo. Sige po, Mang Kanor. Salamat sa lahat po. At yun po, Kuya Hari. Masaya kaming umuwi dahil ligtas ang bawat isa sa amin. Akalang talaga namin, Kuya Hari, kung mapapano na kami. At pagdating namin sa bahay, Kuya Hari, parang wala lang. Wala kaming binanggit ni isa sa pamilya namin. Baka kasi pagbabawalan nila kaming umalis or umasyal. Kaya parang wala lang din. At sinabihan na namin si Grace na huwag na rin ikwento. Sa bagay, wala din naman siyang nalalaman kasi wala siyang malay ng mga oras na yun. So, hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Hari. Salamat po at sana mabunot niyo po ang kwento kong ito at mai-publish po sa channel niyo. Paalam. So mga ka-adventure, yan po ang kwento ni Jojo. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pakiclick na lang ang subscribe button para updated kayo sa mga panibagong videos natin. Paalam, paki-like and share na rin po.